Kami ang inyong Vertical City Council. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Councilor Shai Liban ng District 5. I am the chairperson on Committee on Children's Affairs. I have been serving my constituents for 2 years now. Ako po si Councilor PM Vargas ng District 5 Quezon City at kasalukuyang naatasan bilang chairman ng Committee on Public Works and Infrastructure. Magandang araw po. Ako po ang inyong lingkod, Ram Medallion. First-term councilor mula sa ika-5 distrito at chairperson ng Committee on Information Technology. Ako si Konsyal Alan Francisco ng ika-5 distrito ng Lungsod, Quezon. Chairperson, Committee on Dangerous Drugs, 20 years in public service. Magandang araw po. Ako po si Jose Bisaya o si Manong Joe sa nakakarami. Since I was a child, I was exposed to public service because of my dad, Attorney Godi Liban, who handles pro bono legal services to people who cannot afford to hire a lawyer. He inspired me the most as I witnessed what a genuine and one-of-a-kind public servant he is to our barangay and to our district. As I grew up, I was molded to share the blessings that I have with other people. I find it very fulfilling to help those who are in need, to serve the people with all honesty and integrity. It gives me a sense of happiness and accomplishment to see the good that I made for the community and most especially to the people whose life was changed because of me and those people who I've made a great impact to. Naging inspirasyon po natin sa paglilingkod ang aking kuya na si Alfred Vargas na kasalukuyang kumakatawan ng ating distrito. Ang aking mga magulang ang siyang nagtanim ng kahalagahan ng pagbibigay serbisyo para sa higit na nangangailangan at para sa nakakarami. Simula pa lamang sa aking paglilingkod bilang SK hanggang sa pagkakahalal bilang konsyal ng ika-2 at ika-5 distrito ng Lungsod, Quezon. Sa loob ng halos higit kumulang 2 dekada, ang laging nasa isip ni Konsyal Alan Francisco ang kapakanan ng mga mahihirap at mga nasa laylayan ng ating lipunan. Ako po ay isang dating sundalo ng Philippine Air Force. Kami ng aking may bahay na sisyon ay lumaki, mahirap, nagsumikap kami na maiangat ang aming buhay na pamagitan ng baboy sa palengke. Sa awa ng Diyos, sipag at tiyaga ay unti-unting umangat ang aming pamumuhay. Ito po ang naging inspirasyon sa pagpasok sa serbisyo publiko. Nais namin mag-asawa na magpasalamat sa aming natanggap na biyaya sa pamagitan ng pagtulong sa atin mga kababayan. My platform and advocacy focuses on women empowerment and welfare, as well as education, in which I give out scholarship grants, school supplies, books, and modules. My flagship project, in which Liban is known for, is the free legal service, which covers notary, document preparation, legal consultation, etc. My other programs and services are Kasalang Bayan, Binyagang Bayan, medical missions, proyektong pangkabuhayan by giving out rolling food carts, livelihood projects, which gives free trainings to women groups, hygiene kits, vitamins and mass distribution, tents distribution, grocery packs distribution, anti-rabies vaccination, and mobile meat shop. Sa loob lamang ng ating unang taon sa konseho, binigyang daan nating magkaroon ng mas malakas na boses ang solo parents. Pinangunahan natin ang pag-akda sa Quezon City Solo Parents Affairs Office Ordinance kung saan mabibigyan na ng nararapat na tulong at atensyon ng solo parents ng lungsod at nang maiparamdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang hinaharap na pagsubok sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Pagdating naman sa ating distrito, dinisenyo natin ang ating mga programa para sa lahat.
Sinisikap natin na wala tayong mapabayaan mula sinapupunan hanggang himlayan. Nagawa nating ilapit sa ating mga kadistrito ang mga serbisyo ng ating gobyerno tulad ng PhilHealth on-site registration, libreng pagbabakuna kontra pneumonia, higdas, polio at iba pa. Tuloy-tuloy ang pamamahagi natin ng libreng check-up, pang-laboratorio, gamot, vitamina, medikal at assistive devices tulad ng wheelchairs, nebulizers, BP monitors, blood sugar monitors, hearing aid at marami pang iba. Simula noong panahon ng pandemya, sinikap din natin gumawa ng paraan para sa mabilis na pagbangon ng ating mga kadistrito. Nagkaroon tayo ng dagdag puhunan programs at iba pang programang pangkabuhayan. Hindi rin po tayo tumigil sa pag-aabot ng tulong sa mga labis na nangangailangan. Personal po tayong bumaba araw-araw para maghatid ng iba't ibang tulong para maibsan ang mabigat na pasanin na dulot ng COVID-19. Tayo po ay nag-akda ng mga ordinansa na naglalayong pag-igtingin ang serbisyong pang-edukasyon sa ating lungsod. Kabilang rito ang pagpapatayo ng Bagbag High School. Tayo rin ay nakapag-akda ng mga resolusyon na kumikilala sa mga natatanging kontribusyon ng Q-Citizens. At bilang chairperson ng Committee on Information Technology, karangalan natin ang maging punong may akda ng ordinansang QC-Pass. Isa rin sa aking karangalan ay ang maging kabilang sa Board of Regents ng Quezon City University na kailan lang ay ginawaran ng institutional recognition mula sa CHED. Sa pamamagitan ng institutional recognition, libre nang makakapag-aral ang ating mga kababayan sa QCU. Maaari din mag-apply sa iba't ibang scholarship at financial assistance mula sa CHED. Maliban sa mga resolusyon at ordinansa, nais din nating direktang maramdaman ng mga kababayan ang ating serbisyo. Kasama po ang inyong lingkod sa laban sa COVID-19. Sa katunayan, ang ating tanggapan ang siyang tumulong sa ating lungsod na mag-ayos sa ilang mga Hope Quarantine facilities natin. Tayo rin ay nagtaguyod ng programang libreng sakay para sa kababayan nating nagpapabakuna. Ang ating tanggapan ay namimigay rin ng groceries at hygiene kits sa ating mga pinaglilingkuran. At kasama ang minimum health protocols, ating pinagpapatuloy ang mga programang libreng kasalan, anti-rabies vaccination at iba pa. Alam po natin lahat na ang mandato ng isang konsyal ay gumawa at mag-akda ng makabuluhang batas para sa mas nakakarami. Patunay dito ang mga naipasang mga batas na tumutulong para maibsan ang pagdadalamhati ng mga naulila sa pamamagitan ng libreng libing. Mabawasan ang paghihinagpis ng mga biktima ng kalamidad sa pamamagitan ng dagdag tulong pinansyal para sa muli nilang pagbangon. Maliban sa mga batas, isinulong din po ng inyong lingkod ang mga programa para sa mga barangay. Anti-rabies vaccination, feeding program, ang champi sa barangay, medical and dental mission, eye check-up and cataract operations, distribution of hygiene kits at mga relief goods, livelihood programs, pagpapatayo ng multipurpose buildings at mga sports facilities, at marami pang ibang proyekto para sa mga mamayan ng distrito. Marami tayong nagawa, serbisyo para sa mga kababayan natin tulad ng libreng gupit ng buhok, palugaw o nutrition mass feeding, libreng birth certificate kasama ng opisina ni Mayor Joy Belmonte at civil registry, libreng bunot ng ngipin at iba pang dental at medical services kasama ang City Health Department, pamimigay ng libreng textbook sa mga mag-aaral ng daycare, iba't ibang libreng livelihood at skill training kasama ang Social Services Development Department at ang Mind Bank Training and Skills Corporation, at ang pamimigay ng food pack at hygiene kit para sa mga kababayan natin na apektuhan ng COVID-19. Muli, ako po si Councilor Shai Liban, ang boses ng kababaihan at inyong maaasahan. I represent the voice of the women's sector in District 5 for them to be heard and be served in the community. Nagpapasalamat tayo sa ating pamilya sa konseho sa pangunguna ni Vice Mayor Gian Soto. Marami tayong napagtagumpayan dahil sa inyong suporta at sa ating pagkakaisa
sa layunin para sa Q-Citizens. Buong puso rin po tayo nagpapasalamat kay Mayor Joy Belmonte na nagsilbing halimbawa sa ating paglilingkod gaano man kahirap ang pasakit na dala ng pandemya. Ang panahon na ito ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan kung bakit tayo nandito bilang serbisyo publiko. Ngayon tayo higit na kailangan ng ating mga pinaglilingkuran. Sama-sama nating isulong ang ating muling pagbangon. Maraming salamat po. Kami ay kawani ng gobyerno, Handang maglingkod at tumugon. Sa mga pangangailangan ng aming nasasakupan. Bilang inyong mambabatas, kami ay nagkakaisa sa aming layunin. Serbisyo para sa bayan. minamahal naming Q-Citizens, Kaisa ninyo kaming lahat. Tungo sa magandang kinabukasan ng Lungsod Quezon. Our shared involvement to public service only proves that our obligation Lives among the people. As your councilors, we remain committed to serve you. kami Kami. Kami Kami ang inyong 21st City Council.